Ang sabi nga natin, as early as last year, we've been telling people, through Ramper Financials, they can actually invest in foreign markets, in technology, in consumer trends, in thematics, even geographic focus, Asia. Lahat yan, meron na eh. Last year pa, hindi ko nga sasabihin last year, baka nga in the last 3 to 4 years, nandyan na yan. Pero hindi alam ng marami. At siguro nga, I'm sorry to say this, very unfortunate, but blessing in disguise, nangyari dito itong nangyari para ma-realize ng mga tao, teka lang, ba't ako may concentration risk? Kasi, Tricia, pag naka-invest ka sa iisang ekonomiya, ang tawag dyan concentration risk. Meaning, pag yan, ekonomiyang yan lumago, swerte ka, aakyat ka. Pero pag ang ekonomiyang yan nag-shrink, nagka-problema, kagaya ng nangyayari sa atin ngayon, syempre, solid na solid din yung impact sa'yo. Wala kang kawala. But, what if yung 30%, 40% ng portfolio mo na ilagay mo sa funds na nakataya sa teknolohiya, nakataya sa AI, merong portion na nakataya sa healthcare or global consumer trends. Di meron kang engine within your portfolio that hums well while another portion of it is already challenged. Diba? Kagaya niyan, tapatin natin, ang market natin down ng 13%. Okay? Pero, ang global technology up ng 30 to 40%. Totoo po. Soaring high. Sayang, di ba? Kung ikaw, and sasabihin na naman na marami, sinasabi ni Boss Rex, napaka-komplikado niyan, baka ang taas ng kailangang investment dyan. Di ba nakakagulat na you can actually invest in these portfolios for 1,000 pesos. 1,000 po ang minimum. Again, this kind of ages me as well. Kasi nung ako nag-i-invest sa mga ganyang funds, ang minimum niya noon 1 million eh. So, it's only for the rich. It's only for the more sophisticated investors. Pero ngayon, 1,000 na lang. Pwede kang mag-invest sa local, pwede kang mag-invest sa international, medyo hilutin natin ang portfolio nyo so that it is positioned for whatever peaks and throws that the markets can have.